Ayan, nagbabalik po tayo mga kachika matika. Ayan, so makikita nyo sa inyong mga screen, syempre, kung yan man ay laptop, cellphone o ano pa man, ay makikita natin ang bahay-bahayan. So makikita ho natin dyan, syempre, yung gamitin muna natin yung ating tawag dito, mamaya na yung pen, yung ating laser pointer. So makikita natin ito triangle, para bahay-bahayan nga triangle yan. Oo. Triangle ito. Tapos ito naman part na ito is yan ay rectangle. So kung tingnan niyo po yung una nating example, mukhang yan ang pinapangarap mong dream house, di ba? Pero sa math, ang tawag po dyan ay composite figure. Okay? Bakit? Kasi pinagsama-samang shapes yan. O, di ba? So, kung imaginein mo para kang may bubong. O, di ba? May bubong na. Ano ang bubong mo? Anong hugis? Triangle, di ba? At ang katawan, syempre, is a rectangle. Now, paano natin paano po tayo mag-compute, no? O di ba easy, no? Parang pag-compute lang ng pamasahe natin sa jeep. Ayan, o di ba? Oo. Mamaya 'yon. Mamaya pag kukunin na natin ang anong tawag dito, ang area. So syempre po, gagamitin na natin yung ating pen. Okay. So, tulad nga ng sinabi ko, ang ating pong shape dito ay dalawa, no? Yung una, yung ating parang bubong, parang talagang bubong, hugis bubong siya, no? Ay yung ating triangle. Okay, sulat natin. So, yung triangle natin, ayun. Oo. At yung pangalawang shape natin, yan yung unang shape, no? Triangle. And then yung ikalawa ay yung ating rectangle, no? Yan. Yung ating rectangle. Now, paano ho natin kukunin ang area nito? So, kanina pinakita ko sa inyo yung mga formula, no? Chinika ko sa inyo kanina yung mga formula. So, dapat alam natin yun. Pero pwede nyo pong balikan doon kasi sa YouTube at saka sa Facebook, pwede naman nating i-backward yung video at para makita natin yung mga formula, di ba? So, siguro anong gusto nyong unahin natin? So, para nakikita kong madali na unahin natin, itong rectangle, no? So, kung matatandaan po natin, kunin muna natin yung area ng bawat shape, no? Ng bawat hugis. So, kunin natin first yung area ng ating rectangle. So, ang formula po is area is equal to length times width, no? O yung kanyang haba, i-multiply natin sa kanyang lapad, no? So, ano ba yung kanyang length? Tatandaan po natin sa rectangle natin, yung kanyang dalawang haba, yung dalawang length niya, parehas po yan. So, kung 12 ito, 12 feet, ito po, yan, nakikita nyo gumagalaw yung bilog na parang pointer. 12 din po yan. So, kung ito naman po ay 8 feet, itong side na ito, itong lapad, yung width, ay 8 feet din po ito. Okay? Tandaan po nyo yun. So, ngayon, yan, i-multiply na natin yung 12 feet sa 8 feet, no? Para makuha natin yung area ng ating rectangle. So, mas madali sa ating mag-multiply kung downward tayo, no? Yan, pababa. So, 12 times 8. Tanggalin muna natin yung, yung feet, no? Kasi alam naman natin na square feet yan. So, multiply natin. So, what is 12 times 8? So, 8 times 2, 16, carry 1, 8 times 2, 16 yan. Carry 1. 8 times 1, 8 plus 1. Okay, that is, ayan na. So, ang area po nung ating
noong ating rectangle is 96 square feet. Okay. So, dyan po yan sa ano lang, no? Sa rectangle pa lang. So, okay, nakuha na natin yung area, no? Dito sa loob. So, that is 96 square feet. Okay. So, yun yung area. Now, how about doon sa ating triangle? So, kung natatandaan nyo po yung formula, ang formula natin kanina is area of a triangle is equal to base times height. Okay. Divided by 2. O, yan. So, parang hindi ko nakikita yung base. No? Parang hindi ko naman nakikita yung base. Ang base po ng ating triangle ay yung side mismo, yung haba mismo nung ating nung ating rectangle, no? So, tulad ng sinabi ko kanina, kung ito ay 12 feet, so automatically, itong side na ito, na base din ng ating triangle, at haba din ng ating rectangle, ay, kumbaga, they share the same length and the same base, no? Oo, tama yun. So, kung 12 feet ito, 12 feet din yan. So, yan ang base ng ating triangle, ano? So, ayan na. Ngayon, okay, so equals, so ano ang base ng ating triangle? Sinabi ko na po kanina, that would be 12 times, ano yung height? Yung height po, ito yung taas ng ating triangle, no? Mula doon sa base hanggang doon sa tuktok, no? So, makikita nyo po, 5 feet. Ayan, okay. Alright, 5 feet. So, i-multiply natin si 12 kay 5. Siyempre, alam na natin yung sagot doon, ano? Naku, malikot itong aking pen. Ayan. So, 12 times 5 divided by, sorry. Talaga itong aking pen ay malikot. Divided by 2. Okay. So, what is 12 times 5 divided by 2. Okay, multiply muna natin si 12 kay 5. So, that will be 0, carry 1, 2 times 5 is 10. Okay, 5 plus 1, that will be 60. And then, tuloy natin dito, 60 divided by 2. So, ang area ng ating triangle is 30 square foot or square feet. O, yan yung area ng ating triangle. So, nakuha na natin yung area ng rectangle, which is 96 square feet. Ngayon, nakuha naman na natin yung area ng triangle, which is 30 square feet. Now, anong gagawin natin? Kukunin na ho natin yung, teka, ilagay ko lang rito, yung area ng triangle, ano? Area ng triangle is 30 square feet or square foot. Okay, so nakuha na natin parehas yung kanilang dalawang area. Ngayon, ang gagawin natin is kukunin na natin yung total area. O paano kukunin yun? Madali lang po. Yung total area. So, all you have to do is just add yung 96 at saka 30. Correct. So, 96 square feet plus 30 square feet. Anong sagot natin? Ang sagot natin ay 6. Okay, 6 plus 0 is 6. Okay, 9 plus 3. Okay, that will be 12. So, ang total area po natin ay 126 square feet. Okay? 126 square feet, yeah. So, yan ang ating TA lang. TA po, ang ibig sabihin yan is yung ating total area. O, diba? Ang dali lang. O, mahirap po ba yan? Walang kahirap-hirap. So, tulad ng sinabi ko kanina, para lang yung easy. Easy as pie. Para ka lang kung nagko-compute ng pamasahe mo sa jeep. Diba? Diba? Alright. So, ganyan lang po siya kadali. Diba? O diba, may bahay ka na, may grade ka pa. O pinagsama na natin yung dalawa. Yung area ng ating triangle at area ng ating rectangle.
Ayan, punta tayo sa susunod. Nako, mukhang matindi ito ha. O di ba? Para namang parang nakakatakot naman ito. Hindi, madali lang po 'yan. O, kung titingnan niyo, para siyang U-shape O, U-shape. Gamitin natin yung teka, yung aking pointer, laser pointer. So makita niyo, para po siyang U, no? U. O, U-shape siya. Di ba? O U-shape image. Minsan naman, ang shape ay parang U. Parang ikaw. Yumasa, natataas ang grade, pero hindi naman nag-review. Joke lang po. Natural, kapag hindi ka nagre-review, hindi tataas ang grade mo, no? Kailangan magre-review ka. So, kung napapansin niyo po, ano napapansin natin dito sa U-shape na ito? May bungi sa gitna. O, di ba? Parang hindi tayo malito, no? Hindi, hatiin ho natin yan sa hatiin natin yan sa tatlo. O, parang magkakaibigang nag-share ng isang balot ng chichirya. Ayan, sige. So, isi-solve na po natin ito, no? U-shape, gamitin natin yung ating digital pen. So, tatlo, no? So, kung titingnan natin, may dalawang matangkad na rectangle. Okay, so ito yan yung, makikita mo naman rectangle ito. Okay, that is a rectangle. Dalawa sila. Rectangle. Okay? Ito, rectangle din itong, kaya nga green obvious na po yan sa atin, hindi na tayo mahihirapan. Okay, rectangle ang hugis no? Oo. Makikita ninyo, sila matangkad. Yung isa maliit na square. Asan yun? Ito yung pula. Ayan. Square yan, square. Square. Yan, square. So, dalawang matangkad na rectangle at isang tawag dito, isang maliit na square na nasa gitna. Okay, paano natin paano natin ito kukunin yung kanilang area, no? So, madali lang ito to. So, okay. So, excuse me po. So, paano natin kukunin, siyempre, ang anong tawag dito, ang area. Unahin muna natin yung rectangle. So makita natin itong side na ito, obvious, siya ay 6 meters. Okay? O yung kanyang length. Yung length ay 6 meters Pagkatapos ang width is gamitin ko itong ang width po niya is 3 meters. So ito 3 meters din. So obviously, itong side na ito ay 6 meters din. Ang dali lang po Malikot yung aking pen So ito ay 6 meters din. Okay? 6 meters. Okay. Yes, correct. Alright. Now, paano ito? Paano ito? Nalilito ako. May 9 meters may 9 meters itong mahabang ito, 9 meters. So mamaya we will get into that, no? 9 meters. So obviously ito, 'di ba ito 3? Yes. Ito 3 meters din 'yan. Yes. Oo. Ito 3 meters din. So obviously yung nasa gitna 3 meters din. Kasi pag inad mo 3 plus 3 6 plus 3 9. 'Di ba? Bongga. O, 'di ba? So, kung 3 meters ito, 3 meters yan. O, tapos ito, binibigyan na tayo ng idea, 3 meters ito. So, itong, andali po malikot yung pen ko So, kung 3 meters ito, itong buong ito, kasi yung total 6 dito sa kabila So, probably, 100% sure, malikot yung aking pen Oo. Ito ay 3 meters din. Di ba? Ito ay 3 meters din. So madali na ngayon nating makukuha yung tawag dito, yung area ng tatlong hugis natin, no? Madali na lang. Kunin muna natin yung area ng ating dalawang rectangle. So 6 ito, ang length natin ay 6, ang width natin ay 3. Alright. So,
Yung formula natin is area of a rectangle is equal to length times width. Ano? Yan. So, ang length natin ay 6 meters times 3 meters. So, therefore, what is 6 times 3? Dali lang yan. 18. Okay? 18 square meters. Okay. So, dalawa yan eh. Oo, dalawa. Kasi ito, di ba? Ito at saka yung isa. So, dalawa. Yung dalawang rectangle natin, sulat natin, ang area nila ay dalawa. Dalawa sila eh. Si area of rectangle 1 at saka si area of rectangle 2 parehas na equal sa 18 square meters. 18 square meters. Ang poproblemahin mo na lang dyan, mga kachika-matika, ay itong si si square. So, ang formula naman natin dyan ay si area is equal to side square. So, makita mo pare-parehas yung side. Kaya obvious na square yan eh. Obvious na square. Okay. So, ang side niya, obvious din ay 3 squared. Ito, wag nyo pong i-multiply. Wag nyo pong i-multiply yung base sa exponent. Mali po yun. So, ang ibig sabihin ng 3 square ay 3 times 3. So, 3 times 3 is 9 square meter. Yun yung area ng ating square. Yung area ng dalawang rectangle natin is 18 square meters. Ang area ng yung rectangle po yun, yung area ng dalawang rectangle is 18 square meters at yung area naman ng ating square ay 9 square meters. Di i-add na natin, di ba? Ganun lang yun. I-add na natin silang tatlo. So, 18 square meters plus 9 munti ko na masabing 19 9 square meters. So, add. Bring down mo na lang yung square meters. So, what is 18 plus 18? Add natin. So, that will be 6, carry 1, o 36. And then, 36 plus 9, that will be 9 plus 6 is 15, carry 1, 9 plus 6 is 15, carry 1, so that will be 45. So yan na siya, 45 ang ating 45 ang ating total area. Di ba? Yan. Ito area to ng area ng square ito eh. Ng square. Ito yung total area which is 45 square meter. Di ba? Paano natin nakuha yung 45 square meter? Kasi inad natin yung nakuha nating area sa rectangle which is dalawa yon, 18 square meter. Inad natin, that will be 36 plus yung area ng ating square. Ulitin ko po kasi kung minsan mabilis ako magsalita eh. Paano natin nakuha yung 45 square meter? Nakuha natin yan kasi ang binigay na area ng ating dalawang what do you call this? Dalawang rectangle, tall, dark and handsome. Nung ating dalawang rectangle, yung area po nila is 18 square meter. Now, in-add natin, ang total is 36 square meter, and then we add yung area ng square which is 9 square meters, kaya nakuha natin yung 45 square meter. So, yun po yun. Okay? Madali lang. Actually, may isa pang may isa pang strategy dito eh. Itong ginawa ko kasi pag-add, no? Pero meron tayong isang strategy na gusto kong i-share po sa inyo kasi, excuse me po, ayan, talagang napapadighay tayo. Humigop nga muna tayo ulit ng ating kape. Napakasarap. Diyos ko po. May isa pong technique dito
na kung gusto nyo yun yung subtraction method. Yung subtraction method po, ganito po siya, no? Kung okay lang sa inyo, tanggalin ko na ito. Burahin na natin, ano? So, tanggalin na natin siya. Erase all. Ching! Magic! Yung subtraction method, madali po. Madali lang rin yan, ano? Ay, ako, may napipindot talaga. Ang aking pen ay malikot! Oo. So, yung subtraction method po, madali lang rin. Yung subtraction method is very easy. Subtraction method, ano po? Ayan. So, paano yung subtraction method po? No, yung subtraction method is i-multiply po natin itong si 9. Ito si 9, yeah. Kay 6, okay? So, pwede po yan. So, 9, kasi yung malaki, yung malaking, tulad nga po nung sinabi ko sa inyo, yung malaki po ito malaking rectangle ito Oo, ayan, no? So, i-multiply natin. So, gagamitin natin si area of a rectangle is equal to length times width. Yeah, correct. So, yan po siya. Okay. Length times width. So, ang ating length, kasi yung big rectangle po ito I'm referring to the big rectangle. Malaki. Okay. Okay. So, that will be 9 meters times 6 meters. So, yan po ay magiging 54 square meters. Okay? Now, mapapansin niyo po yung bungi, no? May bungi po tayo. Dali lamang po mapapansin nyo, meron tayong bungi. Bungi talaga no? Opo. Ako bungi na rin. Kasi may mga wala na sa ipin ko. Ano ba yan? Ayan. So makikita niyo yung bungi rito na side na yan, ayan. So makikita natin square po yan, square. So gagamitin nating formula dyan is ito, area of the square is equal to side square. So usually ayan, so ipalitan natin yung side ng 3 square. So magiging 9 9 square 9 square meters, yes. Not centimeters, 9 square meters po. So, dahil wala po siya, ima-minus natin, no? Kasi, tanggal siya dyan, tanggal, no? Kumbaga, may yung bungi, i-minus natin doon sa 54. So, 54, okay, 54 square meters minus 9 square meters. Ano po ang magiging sagot natin? So, mga katsika-matika, ano po ang ating magiging sagot? What is 54 minus 9? So, makikita po natin dito, okay, so this will be, okay, we will borrow 1, right? So, 14 minus 9 is, okay, 5. Bring down na lang natin yung square meter. So, this will become 4. Okay, 45. Diba? Parehas lang rin po yung nakuha nating sagot. So, it would be 45 square meter. Oo. Ito yung tinatawag nating subtraction method, no? Subtraction method. Diba? So, madali lang po natin siyang, ang tawag dito, madali lang natin siyang, makuha ang mga area. Walang kahirap-hirap. Oo, mga katsikamati ka. Walang inisip mahirap ang math. Ang math po ay madali lang. Pero may mga times talaga na isipin natin parang ang hirap-hirap naman ang math. Pero hindi po. Ang math ay talagang tawag dito, challenging, pero mahanap at mahanap mo rin. Di ba? Di ba? Ganyan lang naman yan mahanap at mahanap mo rin ang tamang sagot. So, nakita po natin yung 2 methods, Yung kanina, yun yung balikan nga lang natin yung Okay.
yung sinasabi ko kanina rito, ayan, no? Yung subtraction o pagbabawas. Kapag may butas o tinanggal na parte, ito yung ginawa nating strategy, yung addition at saka yung subtraction, no? So, yung total area, yung malaking shape, minus doon sa maliit na shape. Yung kasi tinanggal natin yung maliit na shape na yun eh. Oo, so ayan siya. 45 square meters din ang sagot. Di po ba? Ayan, mga kachika-matika. Diyos ko, napakadali, di ba? Oo. Alright, so, next slide. Ayan, so, naku, parang pag tinitingnan ko, parang hirap ng sagutin agad yan, ha? Hindi po, madali lang rin po yan. Oo. So, parang nasabid ako, parang mahirap naman gawin yan. Hindi, madali lang siya. Basta, susundan lang natin yung tamang proseso at makukuha natin. Di po ba? So, makikita natin dito, parang siya ay lupa, no? Kaya mga ayan ang pangarap natin di ba, magkaroon ng sariling lupa, no? Ako yan ang pangarap ko talaga, magkaroon ng sariling lupain, di ba? Meron siyang para siyang farm, meron siyang rice field, may mga puno, meron pang fish pond, di ba? Napakaganda, di ba? Ang sarap na kapag tayo ay may naipon, nagkaroon tayo ng ating sariling lupa. Napakaganda pong investment 'yon, return of investment, ika nga, di ba? So, ayan. So, ito, tingnan natin ito. So, makikita natin dito, para itong dalawang rectangle, parang dalawang rectangle din, two rectangles din siya, solve din natin, two rectangles din. Yung isa malaki, big, yung isa small. Okay, kunin muna natin yung yung malaki, Gamitin ko muna yung addition method, So yung malaki, kitang-kita naman natin, ito siya. Ayan. Yan yung malaki. Yung iniikutan po ng aking digital pen. Ayan, malaki. So ang kanyang shape o hugis is rectangle. Siyempre, obvious na obvious. So ang gagamitin natin yan is area is equal to length times width. Ang haba is 80 meters times ang kanyang width 50 meters. So i-multiply natin 80 times 50. Okay, 0 5 times 8 is 40. So, i-add na po natin 0,004. So, it is yung malaking rectangle po. Ang kanyang area is 4,000, 4,000 square meter. Okay? So, yes. Yun po ang kanyang area. Yung hugis ng malaking hugis noong malaking ang tawag dito, malaking rectangle. Oo, yung malaking lupa, So that's 4,000 4,000 square meter. Ilagay natin diyan. Mga kachika-matika. Laking lupain ito, 4,000 ayan, square meter. Okay. Now, how about yung maliit? Okay na yung big rectangle, Yung maliit naman, yung small. Yung small, makita natin, ang kanyang length is, length is 20, sorry, ang kanyang length is 40, ang kanyang width is 30. So, again, that will be length times width, di ba? Length times width. So 40, tanggalin muna natin yung meters, mamaya na natin ibalik. 40, tama ba sinabi ko? 40 yung length, yes. Yung width is 30. 40 times 30, o pababa ulit ang pagmumultiply. So 0, 0, 0. Okay, that will be 4 times 3 is 12. Okay, then add
0, 0. So that will be 1,200 square meters, no? 1,200 square meters. Yan yung area ng maliit na rectangle. Yung malaki is yung malaki is 4,000 square meters. Now, anong gagawin natin? Siyempre, i-add na natin. Okay, so 4,000 square meters para makuha natin yung total area, no? Total area, yung TA. 4,000 square meters plus 1 ano may sabi ko? Sabi ko 4,000 4,000 square meters. So, pasensya na po kung may masasabi ako mali kasi mabilis ako magsalita eh. 4,000 square meters plus 1,200. Parang 12,000 yata yung sinabi ko wrong. Okay lang. Ayan. So, nung tinimes natin si 40 kay 30, ang nakuha natin is 1,200 square meters. 1,200 square meters. Yan yung small area ng small rectangle. Ngayon, i-add na natin si 4,000 kay 1,200. So, 0, 0, 2. Okay. So, 5,200 square meters. Yan ang ating yan ang ating total area, no? Yung ito kasi si 1,200 square meter siya. Kapag kinuha na natin yung kabuang area nung ating farm, nung ating lupain, sa mga may lupain dyan, i-add mo na yung 4,000 square meters sa 1,200. Tama na yung sinabi ko. 4,000 plus 1,200 square meters ay ang total area ng iyong lupain sa mga yayamanin mga farmers natin. Sila ay talagang mayayaman po yan, lalo na kung may sarili silang lupa. Ang total area po is 5,200 square meters. Ayan, di ba? Ang dali lang po, walang kahirap-hirap. So yun yung ating yan yung area ng ng ating kung sino man may-ari ng lupa na nakakainggit. meron na siyang farm na malaki, sobrang laki, di ba? Napaka very lucky, lalo na kung yan ay galing sa kanyang pawis at dugo, di ba? Pag kinonvert natin yung 5,200 square meters sa hectares, divide natin yan sa i-divide natin yan sa usapang makatotohanan po ito, 5,200 square meter, pag divide mo yan sa 10,000, kasi ganun ang conversion natin 10,000 sa hectares. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siya po ay magiging 0.52 hectares. Wow. Diba? Dapat yun. Sorry. Hectares. Messy, no? Hectares. So, sa probinsya yan ho ay sapat na na laki para sa isang diversified farm. Yes. Kung saan meron siyang espasyo para sa palay, di ba? Salute po sa ating mga farmers, no, na hindi tayo nakakakain kung hindi sila nagsusumikap na na magtanim, di ba? Pwede ka nang ng gulay mo diyan, mga brown plots, at syempre maliit na poultry o piggery or orchards, di ba? So yan po ang total area. Additional na lang yung binanggit ko na hectare.
So yan po ay magiging 5,000. Ang total area po ng ating farmland ay 5,200 square meters. Now, may isa pa tayong strategy din. Okay, pakita ko rin yung isang strategy natin, no? Burahin na natin ito. Pwede ko na burahin, burahin natin. Di ba? Burahin na natin. Dali po, ha? Okay, erase all. Ching! Wala na, magic! Now, yung isa po, ito. Yung isang strategy natin ay, ayun, andun yung pen ko. Yung, sabi ko nga po sa inyo, pwede nating i-multiply yung ito. Kasi ito yung big, natin big, naku, yung ating big rectangle. Yan. So, ang kabuuan po niyan is, nung ating length is, is 120, no? So, ito yung isa. Subtraction method po ito. Subtraction. Tingnan lang natin kung parehas. Subtraction method. O, yan. So, area is equal to length times width. Okay. So, kung kukunin natin itong buong itong length natin, kung idudugtong natin itong maliit, o yan, 120 talaga yung length natin. So, kung malikot yung aking pen po, malikot. Singkulit yung aking pusa, ay nawala na siya. Ayun, sorry po. Okay, so 120 times yung ating magiging width, ito ay ito ay 50. Obvious naman 50. So ito 20, therefore ito 30. Yes. Kasi 20 plus 30, 50. Tama. So multiply natin 120 ayan na, times 50. Okay, tingnan natin. 120, talagang pababa, no? Sanay tayo sa pababa mag-multiply. 120 times 50. So that will be 0, 0, 0 lahat. 0, 5 times 2, 10, carry 1, 5 plus 1, 6. So magiging siya, 6,000, no? 6,000 square meter. Ngayon, kasi meron tayong portion ng farm natin na wala bungi, kumbaga hindi nakasali yan. Pero kunin din natin yung area, no? So that will be, yun yung wala, no? So area is equal to length times width. Tulad ng ginawa ko kanina sa example number 2 natin. So ang length natin dito, obvious is 40. 40 times ang width. Rectangle din itong missing part na ito 20 ang width. So 40 times 20, 0, 0, 0, 8. Okay, 800 square meters. Now, i-minus natin yung 800 kay 6,000. Kasi wala nga siya, tanggal siya ron I-minus natin si 800 square meters kay 6,000 square meters. Okay, tingnan natin kung parehas ang ating sagot. I-minus natin, okay. Bring down na lang yung square meters, Okay, so 0, 0. Siyempre, manghihiram ka ng manghihiram si 0 ng 1, kaya magiging 10. 10 minus 8, 2. Magiging 5. Parehas din po. So, ang lalabas na total area natin is, total area is, may napindot na naman ako. Total area is 5,200 square meters. Ulitin ko po, that will be 5,200 square meters. So, subtraction method po yung ginamit ko dyan. Kanina yung bahala na po kayo kung anong gusto nyong method, no? So,
parehas naman yung nakuha nating sagot, which is 5,000. Bakit natin minus? Kasi wala po yung portion na yun missing, no? So ima-minus talaga natin kasi missing portion nga siya. Missing siya. Yan, yung part na yan, missing siya. Kaya ma-minus natin yung 800 sa 6,000 na ang nakuha natin ay 5,200 square meters. Ayan. Naku, malapit na tayong matapos mga kachika matika. Diba? Ayan. Okay, sunod na tayo sa susunod, no? Malapit na po tayong matapos sa ating programang ito. Sana marami kayong natutunan, no? Sana marami po kayong natutunan. Doon sa mga mahihilig mag-basketball dyan, sa mga mahilig, tawag dito, mga mag-basketball, boss level, ang barangay basketball court. Ito na yung boss level ng ating session. Okay, dito talaga ay sinusukuban ang tatag ng loob. Kasi may semicircle. Naku, may semicircle. May semicircle na yan. May semicircle. Naku, Diyos ko, parang ang hirap naman. Semi-circle, no? So, ayan, kung naalala nyo pa yung episode 1 natin tungkol sa circle, dito na natin gagamitin yung ating secret weapon. Ano yan, yung 3 point, hindi 3.140 na. Kamali po ako. It's 3.14. 3.14. Para safe. Ayan. So, sa mga mahilig po maglaro ng basketball, ang key ng court ay ang rectangle, di ba? Kita nyo dyan yung mga ito yung lane para sa free throw, di ba? Hindi ako masyado mahilig ang manood ng basketball, pero ang aking namayapang nanay ay mahilig siya dyan, no? Sa basketball. Okay. So, ang key court po natin, makita nyo rito, rectangle ito. Ito, rectangle. So, paano ang gagawin natin dyan, no? So, syempre, kunin na agad natin yung para mas madali. Yung area. Area is equal to length times width. Nung rectangle natin, So, ang haba is 19 feet times ang natin, ang width is 12 feet, no? 12 feet, multiply na natin. 19 times 12. So, 18, carry 1, 2, 3. It's a 9, 1. Okay, add na natin. So, that will be 8. 9 plus 3, 12. Okay, so it's 228 square feet. Yun po yung yung area ng ating yung area ng ating rectangle, hindi pa nung semicircle, hindi pa nung semicircle. 228 square feet. Ayan, yan yung area, yung kabuang espasyo ng rectangle. Now, paano naman yung semicircle? Parang mahirap naman yan. Hindi, madali lang po. So, ang gagamitin nating formula dyan ay area is equal to pi times r squared divided by 2. Ayan, parang kaparehas din po nung pagkuha natin sa area ng circle, pero ang difference is that i-divide mo sa 2. So, ano yung, excuse me po, ano yung value ng ating pi? 3.14, Tapos, ano yung radius? Ang radius natin dito is 6 feet. Okay. So, ang radius ay 6 squared. So, therefore, 3.14, tama yung sinabi ko. Okay, 6 squared, hindi po yan 6 times 2 ha, mali yun. That is 6 times 6, 36. Para mas madali tayo mag-multiply, 314. Tanggalin mo muna yung decimal. 314 times 36. Multiply na po natin. para makuha natin. Huwag niyo kalilimutan mag-divide. So, 6 times 4, 24. Carry 2.
Yes, 6. 6, that's 6 times 1, 6 plus 2, 8. That is 6 times 3, 18. Okay. 3 times 4, 12. Carry 1. 3. That is 4 na po. Yes. Then 9. Tama ba? Yes, 9. Tama. Okay. Add na natin siya ngayon. I hope I'm right. So that is 4. 8 plus 2. Plus na tayo, hindi na times. 8 plus 2. 0. 10 yun. That is 8 plus 4, 12 plus 1, 13. 1. That will be 9, 10, 11. Okay, so 113. So, okay, yung decimal point nito, balik natin 1, 2. Ay, sorry po. 1, 2. So, it will be 113.04. Pero i-divide pa natin yan sa 2. Oo, i-divide pa natin sa 2. 113.04 square feet, Square feet. I-divide natin sa 2. Parang hirap namang i-divide yan. Kachika-matika. Hindi po, madali lang po yan. Paano tayo mag-divide? Madali lang pag ganyang decimal. Oo. Actually, magkakaroon tayo ng episode na ganyan eh. Paano tayo mag-divide? Madali lang. Ang gagawin natin, hati-hatiin natin si itong si, dito nga natin ilagay, si 113.04. Paano hati-hatiin? Parang pagkuha lang ho ng kalahati yan eh. So, ang gagawin natin, andyan si 100, tapos si 13, at saka si 0.04. 0.04, yes. Lahat yan, i-divide natin sa 2. Oo. Madali lang ito. Sabi ko sa inyo, sa 2. Bakit? Paano ginawa yan? Kasi 100 plus 13 is 113. Tapos i-add mo si si 0.04. Ayun na siya. 113.04. Hinati-hati ko lang para mas madali mag-divide. So, what is 100 divided by 2? Siyempre, 50. Diba? Dali. Itong 13, dito nga tayo sa taas. Marami pa tayong spasyo, no? Ganyan talaga pag math, messy ang pagsusulat. 13, ilang dalawa ang meron sa 13. So, siyempre 6. 6 times 2, 12. 13 minus 12, 1. Ilang 2 ang meron sa 1? Siyempre, lalagdag mo ng 0, decimal point. Doon. 10 divided by 2. Okay, that is 5. 6.5, yes, 6.5, 10. Okay, 0. So, approximately, 13 divided by 2 is approximately 6.5. Katapos, ito very easy naman, 0.04 divided by 2, that is 0.02. Ngayon, i-add mo lang yan. Wala tayong space, i-add natin Messi dito na nga lang tayo sa sa court natin. So 50.00 plus 6.50 plus 0.02. So pag in-add natin, that is wala nang espasyo, no? So 2 5 point wala nang espasyo. That will be 56 na yan. 56. Dito ko na nga ilagay. 56.52 square feet. Yes, yan yung area ng ating semicircle. Ngayon, i-add mo na si 228 square feet. I-add na natin. Dito may space pa tayo, no? I-add na natin. So, si 228.00 i-add natin kay
52, no, 56, sorry, my bad. 56. Mali na yan, mali na. 228.00 plus 56.52. I-add na natin. So, that will be, bring down itong 52. Yes, okay. Point. And then this will be 8 plus 6 is 14. Carry 1. That will be, 5, 6, 7, 8. Yes, 8. Kasi may carry 1. Okay. So, the final total, area natin is 284.52 square feet. Yan yung area ng ating total area ng ating basketball free throw lane. 'Di ba? Di ba? Ang dali po. Walang kahirap-hirap. Sana intindihan niyo sulat ko, ha. Sana po naintindihan niyo ang aking ganyan talaga pag pag mathematician talaga na Ayan, di ba? Napakadali po ng So, ulitin ko, ang total area po natin is 284. Nung inad na natin yung area ng semicircle, which is 56.52 square feet. 56.52 square feet doon sa area ng ating rectangle, which is 228 square feet. Ang nakuha natin ay 284.52 square feet. Ayan, naku, 284.52 square feet. Tama po yun. Kasi inad natin si 56.52 kay 228 square feet. Ayan, mga kachika matika, tapos na naman tayo sa pag-aaral natin sa ating episode para sa kabanatang ito or para sa sesyong ito. Sana po marami kayong natutunan sa ating talakayan, sa ating kwentuhan at chismisan to the max tungkol sa composite figures. At muli po, please like us on Facebook. Ang Facebook page po natin ay Chika Matika. At ganun din po, please subscribe na rin po tayo sa aking YouTube channel or ating YouTube channel na Chika Matika. Muli po, sana marami kayong natutunan tungkol sa komplikadong composite figures. Hanggang sa muli, mga kachika math. Bye-bye! Bye-bye po! Ayan. Alright. Sandali lamang po. Hindi ko na alam kung ano nangyari dun sa Okay. Chika, matika! Bye-bye! Uy, teka! May chismis sa bilang sama ka. Uy, bes, alam mo ba? Si 2 at 3 nagdate ka kagabi, naging sengsay, bigla sabi, oy, mahal